Pero itong deepfake ko no ng kay Bongbong, medyo landmark siya kasi ito yata yung first time na na gumamit ang isang political party ng possibly manipulated deepfake video for political purposes. Previously kasi nagkaroon ng 'di ba, ng isang YouTube video na purportedly si President Marcos nag-i-incite to malapit na sa war with China kunyari. Yes, Nakita yung ko rin yung boses. video, nakita ko rin yung voice deepfake ko no. Nakita ko rin yun eh. Pero feeling ko hindi siya deepfake dahil medyo iba yung boses eh. Voice actor lang yata yun eh. Ito yung first time Okay. na mukhang deepfake talaga na political. Hindi Okay. parody ha. Kasi before may umiikot na rin na parody ng mga deepfake tsaka for entertainment ng mga celebrity and other AI manipulated videos. Pero ito yung lantaran na political na nakita ko. Okay, okay. So yung dati pala, kung naalala niyo yung mga viewers natin, no? Di ba may kumakalat before? Pero mabilis siya na takedown eh. Sa YouTube ko siya napanood eh. May ginamit silang visuals na related sa South China Sea. Pero parang yung tunog ng boses sa background, si President Marcos supposedly waging war against China. Mabilis naman na takedown siya ng YouTube. Pero yung pala mukhang voice actor lang. Pero di ba meron din mga technologies na ngayon na, kunwari, yung boses ko, pwedeng gayahin, di ba? I-input mo lang yung text, tapos babasahin niya using that voice, di ba? Yeah, kunyari 11 Labs, ginagamit. Siya yung pinaka-high-tech na deepfake voice AI out there. It's a commercial service. Kaya medyo minsan natatakot na rin ako lumabas sa online videos tsaka mag-interview dahil nakakolekta na enough material para ma-deepfake yung mukha ko tsaka boses ko. So, Yes, nakikita mo rin yan sa journalists lalo na sa online. May mga na deepfake na rin na journalists. I think the scam was nagbebenta ng products kunyari or nag-endorse ng products. So very vulnerable dito ang mga taong maraming video tsaka maraming boses sa internet. Kaya si President Marcos, marami siyang footage eh. Kaya very prone to deepfaking siya. Naalala mo recently, 'di ba, meron ding napag-usapan namin 'to ni Doc Ligot eh. Yung recently merong fake TV Patrol news item. Tapos kino-quote di umano yung isang kilalang political scientist, si Julio Tehanqui, and it was related to a survey kung saan nangunguna raw si Robin Padilla. Peke yung survey, pinalabas nila na survey ito ng Pulse Asia pero hindi totoo. Pero pag nakita mo yung news package, very, very believable. May news anchors, meron nagre-report. And then ABS-CBN was forced to issue a statement, a public statement, clarifying that it was a fake report. Yun nga, hindi pa ganun kamalisyoso, di ba? Sinasabi ng number 1 yung isang senador sa isang survey. Pero medyo palala ng palala no? Hindi ba? And I think we're going to see this escalate in the coming months leading to 2025 elections dahil alam nyo na, pag election mainit at andyan yung teknolohiya. Kaya ngayon, nag-i-issue na, parang gusto yata ng COMELEC ngayon ng ban sa deepfakes and AI usage for campaigning sa next elections. Hindi ko siya masyado nasundan, pero yung NAMFREL nag-release ng statement na they're against the total ban. Ang kailangan is may code of conduct. Nakalimutan ko yung mga sinabi na sa code of conduct, pero basically responsible use of AI. Kasi if you totally ban AI right now, it's going to be as common as Photoshop. Yes. And if you ban Photoshop, diba, it's just a tool. Deepfakes can be used for good or bad. For example, yung TV show na Mandalorian sa Star Wars, si Luke Skywalker, binalik nila yung batang Luke Skywalker doon using deepfake technology. So yung kinuha nila para mag-deepfake kay Mark Hamill doon, yung artista ni Luke Skywalker, was someone who was doing deepfakes on YouTube. Na-impress sobra yung Lucasfilm dun sa YouTube work niya. Kinuha nila siya. So may very good use talaga ang deepfake technology. Ginagamit yan sa cinema tsaka sa TV. So imagine, napapabilis niya sobra yung proseso ng ng manipulation ng muka. So, yung gagawa ka ba dati ng 3D model, map mo pa, hindi na kailangan.
So yung Philippine visual effects industry, makaka-benefit dyan. Makaka-benefit din sa mga creative artists natin. Oo. Tsaka may mga pwede na magamit sa marketing campaigns, etc. Basta importante is responsible use. Oo nga. Pero ito, puntahan natin yung ano, yung issue for instance ng how to properly detect or credibly detect whether a video was manipulated. Kasi kayo mga eksperto dyan, di ba? So meron kayong mga telltale signs. Pero kasi since yesterday, may mga nagme-message sa akin, nagtatanong, uy, nakita mo na tong video na to, grabe. Iba naniniwala agad because the video was catering to their own biases for or against President Marcos. So iba naniniwala. Kita mo na nga, addict talaga yan, no? Kumbaga, yung mga nagpakalat ng video na yan, alam nila na magiging ganun yung predisposition ng mga makakakita eh. So, kung isang ordinaryong tao, Pilipino, nakita ito video na ito, ano yung mga mai-advise mo sa kanya? Para kahit paano man lang magkaroon siya ng pause at hindi agad maniwala. Number one, magduda ka kung blurry yung video. Kasi ginagamit yung technique na yun pang tago ng glitches. Yung mga errors sa video na minamanipulate digitally. Number two, balikan natin yung subject mismo. Controversial ba yung subject? May agenda ba yung gumagawa nito? If it is, dahil nasa age of AI na tayo and fake news, baka pagdudahan nyo muna bago nyo tanggapin. Well, minsan mahirap nga malaman kung ano yung totoo at hindi dahil parang nagiging parody na yung mundo ngayon eh. Pero ask yourself kung medyo controversial yung laman niya. And then, yun, the glitches, ang pinaka-common na nakikita ko ngayon na deepfake is yung lip sync. Bantayan nyo kung nagpapalit yung ngipin pag nagsasalita. Tapos, kung nagkakaroon ng rectangle ng glitches dito, yung ancestor niyan is yung isang code repository, pangalan niya WAV2Lip, developed by Indian computer scientists. Tapos may successor siya na mas maganda na, less na yung rectangle sa bibig. Siya yung ginagamit ng maraming AI company ngayon. May mention ko ba yung pangalan? Open Okay naman lang. siya eh. SyncLabs. SyncLabs.io. So, SyncLabs. SyncLabs.io. So, commercial service na rin siya. Tapos may programming API calls yata. So, ini-integrate siya ng ibang AI companies and startups rin sa paggamit nila ng AI manipulation services. No? Like yung HeyGen yata, isa pa na gumagawa nito. Hindi ako sure kung correlated sila sa SyncLabs. And then, yun. So, pag high res kasi, makikita mo nag-glitch na yung bibig eh. Or minsan nagkakaroon ng linya dito or subtle pixel changes. Tapos tignan nyo yung tenga, i-compare nyo dun sa tenga ng photographs ng actual person. Tapos yung sobrang zoom in, yung malapit sa camera, nahihirapan ng deepfake dyan eh. So pag ginagawa is either nililiatan yung video or naka-zoom out. Okay. So, pero ngayon, kasi nga, nakaka-alarma lalo, malapit na election sa atin, no? So, less than a year from now. Yung kunwari, gano'n ba kahirap gumawa ng deepfake video? Kunwari, gusto mong gaguhin yung isang politiko. Do groups actually need experts like yourself or they can do that on their own? Merong mga commercially available apps or technology that they can use? May commercially available apps na. Yung quality nila is paiba-iba. Meron yung tinatawag na face swap, etc. May mga mobile phone app, may mga online app, and you can also do it on your machine. To a certain extent, kaya siya ng gaming PC. So, depende sa video card at saka sa lakas ng processor. Kung gaano katagal mo lulutuin or ibe-bake yung deepfake na face swapping AI model mo. Pero karamihan cloud services na. upload mo yung video, tapos na-download mo, process na. Sila na bahala. Yung Google naglabas siya ng guidelines kasi meron siyang cloud computing infrastructure.
bawal gumawa ng deepfake sa cloud computing infrastructure nila, yung Google Colab. Kasi yun nga, maraming misuse case. Oo nga. Pero sapat ba yung sapat ba yung mga tao dito safeguards in place? Kasi nakikita ko for instance, 'di ba? Merong mga notes na you have to include na whether this particular image was AI generated or itong caption na ito, 'di ba? Pero sa akin siya, better that they're there, no? Pero are they enough to actually police this malign operation? Well, may pagka parang sabihin natin gun ownership in the sense na yung criminal hindi susunod sa batas. Pero the platforms they put into place like YouTube, Facebook, etc., naglagay sila ng guidelines na kapag nag-upload ka ng AI-generated stuff, kailangan obvious or ililabel mo na AI-generated at sila susubukan na rin nila i-label. Kasi nga nandun na tayo sa point na nandun na tayo sa point na mahirap na malaman kung AI manipulated o hindi. So maganda itong mga tinatawag na warning or nutrition label. Yun lang, hindi mo naman pwede lagayin sa lahat ng ganung klaseng content. Like for example, lalagay mo sa gitna ng scene na nilagay mo ng AI-generated stuff sa isang movie trailer, hindi mo pwede lagay na doon. AI-generated, masisira yung scene mo. Ang pangit naman, no? May lalabas na subtitle, AI-generated. Pero guide dun sa sa mga gusto maglaro sa technology nito. Kasi innovation rin ito eh. You can upload these stuff to YouTube and Facebook, pero i-label nyo ng synthetic media or AI or manipulated media or AI manipulated. Lagyan nyo ng watermark or clear labeling sa sa description para alam ng tao na wholesome yung ginagawa nyo. It's all you don't mean any malice with what you're doing.